Sa unang tingin, parang isa na namang ordinaryong training flight lang ng Philippine Air Force. Isang routine mission, isang regular na araw para sa mga piloto na nagsasanay para protektahan ang himpapawid ng bansa. Pero sa loob lamang ng ilang minuto, nauwi ito sa isang trahedya na muling nagpabukas ng isang malaking tanong. Mga kababayan, muling nabalot ng kalungkutan ang Philippine Air Force matapos kumpirmahin ang pagbagsak ng isang Aermacchi SF-260 basic trainer aircraft sa Mount Kabuyao sa Tuba, Benguet. Ang masakit pa rito, dalawa nating piloto ang nasawi sa insidente. At ngayon, maraming Pilipino ang nagtatanong, hanggang kailan gagamit ng PAF ang mga aircraft na dekada na ang edad? Ito na ba ang panahon para seryosohin ang replacement program ng mga trainer aircraft ng bansa? Simulan natin. Bandang alas 10:20 hanggang alas 10:30 ng umaga, isang SF-260 trainer aircraft ng Philippine Air Force ang iniulat na bumagsak sa isang forested area sa Mount Kabuyao, bahagi ng Mount Santo Tomas sa Sitio Kabuyao, Barangay Poblasyon sa Tuba, Benguet. Ayon sa mga ulat, bahagi ang aircraft sa isang formation ng humigit kumulang 10 trainer aircraft na nagsasagawa ng navigation training flight mula Fernando Air Base sa Lipa City, Batangas patungong Baguio City. Ang ganitong klase ng training mission ay hindi simpleng lipad lamang. Layunin nitong subukan ng kakayahan ng mga piloto sa iba't ibang terrain conditions. Kasama rito ang paglipad sa bulubunduking lugar, pagbabasa ng navigation points, at paghasa ng decision-making skills habang nasa ere. Sa madaling salita, ito ang klase ng training na humuhubog sa mga future fighter pilots ng bansa. Ngunit sa hindi pa malinaw na dahilan, nawalan ng maayos na sitwasyon ang isa sa mga SF-260. Pagkaraan ng halos isang oras, nakatanggap ng report ang mga awtoridad tungkol sa pagbagsak ng eroplano. Agad na rumisponde ang iba't ibang rescue teams kabilang ang Philippine National Police, Bureau of Fire Protection, at Tuba Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office. Sa una, may mga ulat na nagsasabing unconscious ang dalawang piloto. Ngunit kalaunan, kinumpirma ng Philippine Air Force ang pinakamasakit na balita. Parehong nasawi ang dalawang sakay ng aircraft. Hindi muna inilabas ng PAF ang kanilang mga pangalan habang hinihintay ang formal na pag-abiso sa kanilang mga pamilya. Naglabas din ng opisyal na pahayag ang PAF spokesperson na si Col. Maria Cristina Basco na nagsabing kumpirmado ang pagbagsak ng SF-260 habang nasa navigation training flight. Kasabay nito ay inihayag din na magsasagawa ng masusing imbestigasyon upang matukoy ang tunay na dahilan ng insidente. Sa ngayon, wala pang inilalabas na opisyal na detalye kung may kinalaman ba ang lagay ng panahon, mechanical issues, o human factors. At dito nagsisimula ang mas malaking usapin. Dahil kung tutuusin, hindi ito ang unang beses na nasangkot sa aksidente ang SF-260 fleet ng Philippine Air Force. Kung babalikan natin ang kasaysayan, matagal nang ginagamit ng PAF ang SF-260 bilang pangunahing trainer aircraft. Nagsimula pa ito noong dekada 70. At sa loob ng mahigit 4 na dekada ng serbisyo, ilang beses na rin itong nasangkot sa iba't ibang insidente. Noong 1977, may naitalang write-off incident. Noong 1988, may crash sa Baguio City. Noong 1993, nagkaroon ng dalawang hiwalay na insidente kabilang ang isa na ikinasawi ng dalawang piloto. Noong 2002, bumagsak ang isang SF-260 sa isang factory sa Batangas kung saan 3 katao ang namatay. Noong 2012, isang SF-260TP ang bumagsak sa Mariveles, Bataan at ikinamatay ng 2 piloto. Noong 2015, muling nagkaroon ng fatal accident sa Nasugbo, Batangas. Noong 2023, isa na namang crash ang nangyari sa Pilar, Bataan na kumitil din sa buhay ng 2 piloto. At ngayong 2026, nadagdagan na naman ang listahang ito. Sa totoo lang, kapag pinagsama-sama mo ang lahat ng ito, hindi na simpleng isolated incidents ang tingin ng maraming defense observers. Dahil paulit-ulit na lumalabas ang isang tanong, handa pa ba talagang magpatuloy ang matandang trainer fleet ng PAF sa susunod pang mga dekada? Ngayon, para maging patas, mahalagang sabihin na hindi automatikong ibig sabihin na luma ang aircraft ay delikado na agad. Maraming military aircraft sa mundo ang dekada na ang edad ngunit patuloy pa ring ligtas na ginagamit.
Ang sikreto ay nasa tamang maintenance, sapat na spare parts, regular upgrades, at tamang operational management. Pero hindi rin may kakaila na habang tumatanda ang isang fleet, mas tumataas ang maintenance requirements nito. Mas nagiging mahirap ang paghahanap ng pyesa, mas tumataas ang gastos, at minsan, kahit gaano kaganda ang maintenance, hindi na rin maiiwasan ang natural wear and tear. Dito pumapasok ang tanong kung ano na nga ba ang ginagawa ng Philippine Air Force para palitan o suportahan ang kanilang trainer fleet. Ang totoo, may mga hakbang nang ginawa noon. Noong 2011, bumili ang PAF ng 18 bagong SF-260FH aircraft bilang bahagi ng Basic Trainer Acquisition Project. Layunin nitong bawasan ang training backlog na noon ay umaabot pa ng 3 hanggang 4 na taon. Malaking tulong ito noong panahong yun. Pero habang lumilipas ang panahon, unti-unting nababawasan ang bilang ng operational aircraft dahil sa attrition, retirement, at mga insidente. At kahit may modernization program ang AFP, mas nabigyan ng prioridad ang ibang assets. Halimbawa, mas nabigyang pansin ang pagkuha ng mga bagong fighter aircraft, surveillance assets, at attack aircraft. Kasama rito ang karagdagang FA-50 fighters at A-29 Super Tucano aircraft. Pero ang problema, hindi direktang kapalit ng basic trainer aircraft ang mga ito. Magkaiba ang kanilang role. Dahil bago ka maging fighter pilot, dadaan ka muna sa basic training. Parang pag-aaral lamang yan. Hindi ka agad kukuha ng college subjects kung hindi ka pa dumaan sa elementarya at high school. Ang trainer aircraft ang pundasyon ng buong pilot training pipeline. Kapag nagkaroon ng kakulangan dito, posibleng maapektuhan ang buong sistema. Ngayon, may mga lumabas na rin noong mga nakaraang taon na posibleng options para sa intermediate at advanced trainer role. Kasama rito ang KT-1 Wongbin ng South Korea at T-6 Texan II ng Amerika. Pero hanggang ngayon, wala pang malawakang procurement na naisa sa katuparan para sa direktang replacement ng basic trainer fleet. At dito nagiging mas mabigat ang usapin. Dahil hindi lang ito tungkol sa aircraft. Hindi lang ito tungkol sa makina. Hindi lang ito tungkol sa modernization budget. Tungkol ito sa mga taong lumilipad dito. Mga piloto na araw-araw inilalagay ang kanilang buhay sa panganib para ihanda ang sarili nila sa mas malaking responsibilidad. Habang patuloy ang investigasyon sa nangyaring trahedya sa Benguet, isang bagay ang malinaw. Ang pagkawala ng 2 piloto ay hindi simpleng numero lamang sa isang ulat. May pamilya silang iniwan, may mga pangarap silang hindi natapos. At para sa Philippine Air Force, isa itong masakit na paalala na ang modernization ay hindi lang tungkol sa pagkuha ng pinakamodernong fighter jets. Kasama rito ang pagtiyak na ang mga piloto ay may sapat, ligtas, at maasahang training platforms. Dahil sa dulo ng lahat, kahit gaano kamahal ang fighter aircraft ng isang bansa, magsisimula pa rin ang lahat sa isang simpleng trainer aircraft. At ang tanong ngayon, gaano pa ka-urgent para sa Philippine Air Force ang pagkuha ng bagong trainer aircraft bago muling maulit ang ganitong trahedya?